Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, si Otto Ranz. Sasagot po ako ng ilang mga katanungan doon sa mga dumadalaw sa aking channel. At magbibigay din po ako ng ilang mga tips para naman po makatulong po sa inyong mga pagme-maintain or pag-DIY ng inyong mga sasakyan. Ang unang tanong po mga kapatid, meron po kasing nag-comment doon sa isang aking vlog at sinabi po niya yung 5W30. Yan, yung nakasulat dito sa label ng langis na to. Yung 5W30 daw po, hindi daw po yung nakakahulugan na yung 5 ay yung starting viscosity niya. Yun. Actually, hindi ko nga maintindihan yung sinasabi niya eh. Kasi sabi po niya, hindi daw po yung starting viscosity yung 5. Eh ano? Saan niya gustong magsimula? Sa 10? Eh meron nga 10W30. Sa 15, meron din pong 15W30. So ang importante po mga kapatid, kailangan maunawaan natin ano po ba ibig sabihin ng viscosity. Ano po ba ang kahulugan nun? Ang viscosity po ay yung state ng pagiging fluid-like niya, yung pagiging makapal niya, or yung pagiging malagkit niya. Yan. Yun po ang ibig sabihin ng viscosity. Halimbawa po, yung 5W30, mas less viscous siya, no? Mas manipis siya doon sa 10W30. At yung 10W30 naman, mas manipis siya doon sa 15W40. Mas hindi siya madikit, hindi siya sticky. So yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung ang sinasabi po nung isa nating nag-comment ay hindi yun ang starting viscosity, eh ano ang starting niya? Kasi hindi naman po kasi doon yung tinitignan. Doon sa starting or doon sa ending, wala pong ganun. Pero yung lagkit niya at yung kapal niya, yung pong 5 ang binabasihan. Kasi nga po, tama naman yung sinasabi niya na meron naman po talagang 0W20 pa nga eh. Eh ito po, 5W30. Ito pong 5W30 na viscosity na yan, halos yan na po yung universal viscosity. Bakit ko po nasabing universal viscosity? Eh sabi nga po nung nag-comment doon, ito daw pong 5W30 ay para lang daw po doon sa mga bansa na may winter. Kasi 5W nga daw, winter, 5, winter, 30. Eh yung 5 daw, mababa daw po yun sa mga nagyayelong lugar. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Kasi nga po sa Japan nagyayelo din eh. Di ba? Eh di sana 0W20 lang ang ilalagay nila. Hindi po. Pag bumili po kayo ng bagong sasakyan, ito po kagad ang ino-offer ng mga brand new na sasakyan, yung mga car manufacturers na yan. 5W30. Ibig sabihin po, mas manipis siya compare doon sa ibang mga viscosity, doon sa 10W at doon sa 15W40. Mas manipis siya. Ano po ba ang kagandahan kapag ka po manipis yung langis? Ito po, yung manipis na langis, unang start mo pa lang sa umaga, aakyat kagad yan. Pupunta kagad yun doon sa mga kasu-kasuan na dapat niyang padulasin. So, ganun siya kabilis kasi nga po manipis siya. Pag ginamitan mo naman ng 10W30, hindi pa naman ganun kakapal yun, halos ganun din. So, gamitan mo naman ng 15W40, mapapansin nyo na yan. Papakinggan nyo po sa mga sasakyan nyo. Kung yung pag-start nyo sa umaga ay medyo maingay ng konti, tapos mga ilang segundo, tatahimik. So, yun po yung iniiwasan natin. Kasi po, kung araw-araw mo gagawin yun, at nasa malamig kang lugar, halimbawa nasa Baguio City ka, mataas ang viscosity na inilalagay mo lang sa engine mo, pakinggan mo po yon. And then mag-try ka po ngayon nung mababa ang viscosity na 5W30. Sabi pa nga po niya, yung nagtanong na yon na hindi daw po pwede. Dahil nga daw po sa Pilipinas, mainit. Hindi daw po pwede to. Eh, mali po siya doon, mga kapatid. Pwede pong lahat ng langis na yan. Kahit po yung 0W20, pwede pong gamitin yan sa engine mo. Pero babasihan nyo po kung ano yung sinasabi ng manufacturer. Tingnan nyo po doon yun sa kanyang booklet ng sasakyan. At pwede naman Google, try nyo po kung ano talaga yung langis na dedicated doon sa engine nyo, kung ano talaga yung sinasabi nilang para doon. Dapat kasi hindi mag-breakdown yung langis mo eh. So, doon sa pinakamainit na temperature nung sasakyan mo, siya po ay tatagal, hindi siya magbe-breakdown. So, ang ibig sabihin po, nung 5W, yung kanyang viscosity, yung kanyang kapal, yung kanyang lagkit. Hindi po ibig sabihin hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa Pilipinas.
At ito pa po mga kapatid, yung 5W30 ay pwede pa siyang gamitin below negative 30 degrees Celsius. O halimbawa, sa lugar na pinuntahan niya, talagang sobrang lamig at medyo may yelo na ng konti, pwede pa rin po ito. Kasi nga, doon sa specification ng 5W30, pwede pa siya doon sa below negative 30 degrees Celsius eh. Eh, below zero, nagyayelo na, di po ba? Ito, below negative 30 pa siya, Celsius. Ngayon, pwede rin siya doon sa mataas na 30 degrees Celsius. Ayun, medyo mainit na yon. Di ba? Dito sa Pilipinas, saktong-sakto yon. Pero hindi po nangangahulugan mga kapatid na yung 5W30 ay para lang yan doon sa mga lugar na nagyayelo. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Okay, eto po, pansinin nyo. Ang tanong pa po, may tanong pa. Eh, kung yun nga po, yung 5W30, yung 30 yung pinakamalapot na state niya, yung pinakamakapal na state niya. Okay, eh paano naman po? Hindi na po ba yung kakapal? Hindi na po ba yung pwedeng lumampas sa 30? Pwede po. Kaya lang, yung time na yon dapat talaga mag-change oil ka na. Kasi ang nagpakapal po doon, yung mga dumi na nakuha niya doon sa engine. Kasi habang tumatagal po, pwede siyang kumapal dahil doon sa mga particulate matters na humalo, yung mga duming nakuha niya doon sa EGR, o lahat po yan. So lahat ng yung mga additives na nilagay dito, pwede ring magka-problema kung palaging umiinit yung sasakyan nyo, nasisira yan. So, yun nga, every 5,000 or 6,000 kilometers, kahit fully synthetic, dapat i-change oil nyo na. Huwag nyo nang pagtagalin. At pwede rin namang siyang numipis kung nagkakaroon ng oil dilution. Yung oil mo, hahalo ngayon yung diesel or hahalo yung gasolina, ninipis naman siya, mababawasan yung viscosity niya. Pero, merong isang langis, yung monograde, mga kapatid, tulad nito, ito monograde to. Ang viscosity niya rito ay SAE 40. Ayan, 40 na kagad siya. Makapal na kagad siya. Malamig at mainit, makapal na siya kasi monograde siya. Hindi siya multigrade na katulad nito. 35 pa nga, 35 degrees centigrade. No, pasok siya doon. Oh, mga kapatid, ito naman ang susunod. May tumawag po sa akin at magpapabend po ng kanyang molye kasi straight na yung molye niya. So sabi niya, kapag po ba nagpabend ng molye, magpapalit din po ba ng shock absorber? Sabi ko, kung ibabalik lang natin yung stock height niya, hindi ka magpapalit ng shock absorber. Pero kung ipapalit mo yan, papadagdagan mo ng taas kasi yung molye naman pwede mong dagdagan yung taas niya pag binend mo No, meron naman siyang allowable na height para magamit mo yung process na to para ma-lift mo siya ng konti. Opo, magpapalit ka. Tulad po nito. Ito po yung shock absorber ng crosswind. O pwede rin to sa pwede rin to sa mga adventure, yan. Ganito po siya kahaba. Pag nag-bend po ako, mawawala na po yung rebound ng shock Halimbawa, gumalaw po siyang ganon, ayan. Mawawala na po yung rebound niyan pag angat. Halimbawa, ginagamit mo, nagbabounce yung ating suspension, yung rebound niya, yung pinakatodong release nito, ayan, yung todong naka-extend siya, mawawala na po yan, sagad na siya. Kasi nga nag-bend tayo, mawawala na yan. Dahil nga po tumaas yung body natin, ito po kasing kabilang dulo nito sa differential na nakakabit, ito naman sa body, so mahihila siya. Kaya pagka nagkaroon ng motion na gumaganyan yung sasakyan nyo, parang ito po, halimbawa, ayan, So, pansinin nyo po, ayan. Ito yung sasakyan, Ang mangyari po, kapag tumaas po ng ganyan yan, mahihila po yung ating shock absorber. So, mawawalan na po siya ng galaw. Ayan. Dapat po kasi gumaganon. Yun. Dahil nga tumaas, hilang-hilan na po yung ating shock absorber. Hindi na siya halos gagana. Kaya po, kapag nagbe-bend ng molye sa likod, tinatanong muna namin kung anong height talaga yung gusto niya. Ngayon, kung talagang itataas pa namin ng konti, pinapalitan po natin yan ng mas mahaba tulad nito. Ayan. So ito po mas mahaba. Kasi hindi naman pwedeng sobra yung bend natin. Ito po kasi 2 inches na po yan 2 inches na yung naitaas niyan. So nagpapalit po kami ng ganitong shock absorber. At ito po yung Monroe gas shock. At ito po ay Magnum. Ayan. Ito po ay nitrogen ang gas nito, kaya hindi ito masyadong matigas. Hindi katulad nung isang brand na sobrang tigas na hindi mo halos maidiin. Ito po kaya, pero gas shock po yan. Kaya hindi po, hindi matagtag. Yan, Kasi pag gas shock po kasi, bumabalik siya.
O, ayun. Ito hindi eh. Ito po ay fluid. Ayan. O, hindi na babalik yan. Okay, saka tingnan nyo po yung taba nito dito. Pero yung isang brand na ganito, yung isang ganito na model na gas shock, napakatigas, hindi nyo halos maididiin kahit napayat siya. Masyado matigas. At ito po ay US, made in USA. Ito, tingnan nyo po mga kapatid. Oh. Made in USA. Yan. Ito naman po ay made in Thailand. Okay, so ano gusto nyo? Yung made in USA or yung made in Thailand? So ito po pwede sa Adventure, pwede sa Crosswind, pwede sa Grandia, pwede sa mga pick-up, basta yung parehas nito, yung haba, pwede po ito. Okay, ito naman po yung pangharapan. Yan. Monroe din po ito, made in USA din. Ngayon, mapapansin nyo bakit meron ito. Ito po kasi naka-design doon sa mga Mitsubishi Adventure. Naka-design po siya, yung mga pang Mitsubishi. Yan. Ngayon, kung gagamitin naman po ito sa Crosswind, tinatanggal lang po namin to at pinapalitan namin ng bushing. Ito po yung pang Crosswind. Yan. Ayan, pansinin nyo po. Oh. Ayan. Halos parehas din yan. Parehas din sila ng haba. Okay, parehas ng haba po yan. Tingnan nyo. Tinatanggal lang namin to. Yan. So, pwede na itong gamitin sa Crosswind. Pinapalitan ko to ng bushing. At ang mangyayari po, made in USA na yung shock nyo sa harapan. So, parehas lang din sila ng taba, mga kapatid. O. Okay. Ngayon, meron din pong nabibili, kung stock lang yung shocks nyo, ayan, meron din po. Ayan. Ito po, Monroe din, pero fluid lang. Kung i-compare nyo po dito, mas mataba po ito compare dito. Ang kagandahan po kasi nung yung mataba siya, mas maraming fluid, mas maganda yung laro. Hindi katulad nung medyo payat, kapag ka naglaro, humihina na siya. Kapag ka nagkaroon na siya ng action. So, yun po. Meron tayong, kapag ka maglilip kayo, ito yung gagamitin natin. Ayan. So, mga kapatid, halimbawa, sabi niya, Sir Otto Ranz, paano ba malalaman kung sira na yung shocks? Madali pong malaman. Unang-una, pagka siguro minsan may nakita kayo yung kotse ginaganon nila. Tapos ang angat ng kotse gumaganon lang, 3, 4, sira na 'yon. Kasi dapat hindi po parang ito, kung gumanyan na po, sira na yung shocks niyan. Kasi dapat kung maayos po ang shock absorber mo, isang diin mo lang, mga dalawa lang ganun, pinakamahaba na yung dalawa, stable na siya. So yung shock absorber, ang trabaho niya, gawin niyang stable yung ride mo. Kung halimbawa, medyo hindi maganda yung kalsada, tapos sira yung shock mo, talagang gaganyan po yan. So, ini-stabilize niya na pantayan. Siya ngayon yung nag-absorb ng shocks. Ayan, ini-stabilize niya. Ngayon, kapag din po halimbawa, sira na yung shock mo, yung bagsak niya malakas. Parang pagka halimbawa na lubak yung gulong mo, yung bagsak niya malakas. Ang daming sisirain nun. Sisirain niya ball joint, stabilizer link, pati yung suspension arm, mga bushing, sisirain niya yun. Kasi parang ganito yun parang inuuntog niyang ganun. No? Pagka buo ang shock absorber mo, siya nga po ang siya nga po ang pipigil nun tulad nito, ayan, tinaas ko. Pag binigla ko to, hindi ko na nga mabuhat Hindi ko siya mabubuhat Hindi ko siya mahila pataas. So, kung ganun karami habang umaandar yung sasakyan mo, mag-i-stable siya ngayon sa isang lugar. Kung halimbawa nandyan, stable siya dyan. Kung talagang kailangan na bumaba ng konti, babaan niyang ganun yun. Depende dun sa weight. Saka doon sa rebound. So, kung sira yung shock mo, pag ganyan-ganyan lang po, yan. So, maraming sisirain yun. Lahat ng mga linkage doon, mga ball joints yan, tie rod, sisirain niya. Kasi ganun yun So, mabilis lumuwag yung kasu-kaso, sira kaagad ang mga pangilalim nyo. Kaya importante, dapat palaging maayos at nasa kondisyon ang inyong mga shock absorber. Okay. Paano po malalaman kung sira yung shock absorber? Unang-una po, kahit ito po ay nitrogen filled na gas, may langis pa rin po ito sa loob. Kaya malalaman nyo, kung ito'y sira na, may lalabas pa rin pong oil dyan. No? So, ganun din po itong lalo na po itong mga fluid. Meron din pong lalabas na fluid.
mapapansin nyo, kung marumi, maalikabok, at siyempre kung alikabok, puti, pagka meron kayong napansin na parang naglalangis-langis, sira na yung shock absorber nyo. Tumagas na yung langis. So pag tumagas na yung langis, hindi na yung gagana, yung pag-absorb niya ng, shock. Hindi na po gagana pag tumulo na yung langis, pag kumatas na. Okay, mga kapatid, eto naman tayo. Ito po, giveaway na lang. Ito yung oil filter. Bumili kayo ng maraming magnet. Ayan. May nabibili naman ito eh. Ito naman po, konting tulong lang to sa makina natin. O kaya sa mga transmission, automatic transmission, kung walang magnet sa loob. Kasi ito pag nagre-repair kami ng automatic transmission, pagbaba namin ng oil pan, walang magnet, nawawala. Importante kasi yung magnet na yon, doon didikit yung mga ribaba, yung mga metal-to-metal friction, may mga ribaba na humahalo doon sa ATF nyo, didikit dito yon. Kaya nga yung mga drain plug, mga kapatid, magnetic yung tornilyo nun eh. Kaya pag tanggal mo ng drain plug, may mga nakadikit doon na mga ribaba. Yung mga maliliit na flakes ng metal na dumidikit doon. So, ito naman po, bumili kayo ng marami nito, every time na mag-change oil kayo, magpapalit kayo ng filter, dikit nyo. Ayan. Dikit nyo, marami. Kung kinakailangan, marami yan dyan. Dagdagan nyo, ayan. Ngayon, para hindi mahulog, diskartehan nyo na lang. Pwede nyo lagyan ng tape. Okay? Dito, lagyan nyo ng tape para hindi mahulog. Parang yung mga nagpapabalance ng gulong. Di ba? Ano lang yun double adhesive. Pero minsan nilalagyan nila ng tape yun. Para hindi matanggal yung tingga doon sa pagbabalance ng rim. Yung mga nagbabalance ng rim. So ito naman, dahil magnetic naman siya, yun nga lang, pwede siyang matanggal katagalan pagka medyo matindi yung road, halimbawa, talaga, matagtag o rough road talaga, pwede siyang mahulog. Kaya, ngayon, ano pong trabaho nun? Mangyari, kung pumasok dito yung oil, pumasok dyan, kung talagang maraming mga granules, mga metal granules na naiipon doon sa inyong makina, matatrap niya rin yun dito. So malaking tulong din mga kapatid. Kasi ito, di mo naman na mabubuksan eh. Pagka change oil mo, tapon na to eh. So mahalaga lang, may magnet ka dyan. Pag nag-change oil ka, sabihin mo dun sa mag-change oil, oy, may mga magnet dyan, balik mo Yun. So makakatulong po yun mga kapatid. Mga kapatid, ito pa po, importante lang. Usapang preno. Ito po, may brake fluid ako dito, Whiz. Ayan. May nakalagay po na DOT3. Meron din pong ibang brake fluid na DOT4. At meron din pong DOT5. Yung DOT3 saka yung DOT4, pwedeng mag-mix yan. Halos parehas po sila ng pagiging fluid. Yun nga lang po, yung DOT4, mas mataas ang kanyang boiling point. Ibig sabihin, kahit na init na yung yung preno nyo dahil sa sobrang tindi ng kanyang trabaho, lalo na yung mga malalaking truck, yung malalaking brake cylinder, malakas talagang uminit yan, ang gamitin nyo po ron ay yung DOT4. Pero sa mga kotse-kotse, okay lang din po yung DOT3. Parehas lang sila ng content ni DOT4. So pwede siyang mag-mix. Huwag po kayong mag-alala doon. Ngayon, kung gusto nyo at talagang kayo naman ay ang pagdadrive nyo ay talagang mapreno kayo, lalong-lalo na yung mga automatic. Kasi ang automatic po mga kapatid, ang nagiging clutch nyo, parang clutch nyo dyan yung preno. O pag traffic, hinto, tapos hinto, andar, hinto, andar. Kaya nga po ang automatic malakas makapudpud ng brake pads Hindi po ba? Unlike po sa mga manual. So, doon po ang gamitin nyo na DOT4. Pero mga kapatid, hindi po pwedeng maghalo ang DOT3-4 sa 5. Kasi po, itong DOT3 at yung DOT4, parehas silang glycol ether base. So parehas lang sila. Yun nga lang, mas mataas ang boiling point nung DOT4. So ito mga kapatid, yung DOT3 at yung DOT4 hindi pwedeng ihalo sa DOT5. Kasi po, yung DOT5 ay silicone-based naman siya. Hindi talaga pwede. Makukulta yung fluid nyo, magkakaroon kayo ng problema. So tatandaan nyo po yun. Pag may nakita kayong brake fluid na DOT5, huwag nyo pong gagamitin yan kung ang dating mga fluid na ginagamit nyo ay DOT4 or DOT3. Napaka-importante po niyan. Preno po yan. Nakataya po dyan ang ating buhay. Ito po ay engine flashing.
Ako po, hanggat maaari, dahil sa maganda naman yung langis natin, hindi po ako gumagamit ng engine flush. Gagamit lang po ako nito kapag nakita namin yung oil nyo or yung engine nyo ay napakadumi at sobrang dumi at sticky na yung mga langis doon sa ibabaw, halimbawa doon sa rocker arm or kung ano man yan, or hindi talaga kayo nag-change oil, gumagamit po kami nito. 3 minutes, ilalagay mo to doon sa loob ng makina, paandarin mo, after 3 minutes, okay, i-drain mo na. Ang maganda po dito, mga kapatid, ito po ay non-solvent formula. Tapos ito po, pwede nyo rin po itong gamitin sa mga differential, pwede nyo rin gamitin to na panlinis doon sa inyong power steering. Ihalo nyo po ito doon sa baso, doon sa steering pump, ihalo nyo. Huwag naman lahat, kasi kaunti lang yung laman nun. Tapos paandarin nyo, then i-drain nyo na. Very helpful po ito para talagang linisin yung loob ng inyong power steering, ng inyong differential. Huwag lang po sa transmission. Okay. Pwede po ito. Doon sa differential na pangharap, panglikod, yan, pwede yan. Tapos sa power steering, pwede po ito. Para talagang maglinis siya. 3 minutes, paandarin nyo sa power steering, pihit-pihit na manibela para gumana yung pump, tapos pihit-pihit ulit na ganito, okay. Okay na po yon. Tapos i-drain nyo na, palitan nyo na ng fluid. Ngayon mga kapatid, kung ang hinahanap nyo naman pong busina ay yung matibay at maganda ang tunog, ito po, blow punk. Ito po yung busina namin dito sa Autorans. No? German technology po siya at maganda naman po talaga yung tunog. Meron po kaming itong horn. Yan, karamihan mga horn sa mga European cars sa BM ganito no? Ito naman po ay pwedeng gamitin sa mga motorsiklo. Pero ito po pangkotse po ito. Ayan. High and low. Kaya pagka nasisira yung busina nyo at hindi malakas, pwedeng sira yung isa. So tetestingin natin ang tunog nito. Tingnan natin kung maganda ang tunog. May baterya po ako rito. Ayan. Kaso gabi na Mga magalit yung kapitbahay. O ito, testingin po natin. Ay, hawa ko kasi. Kailangan hindi sasayad. Yung pala, kailangan hindi po ito sasayad sa body pag ini-install nyo. Yan. Kasi ganun ang mangyayari. Yung tunog niya, hindi malakas. So, ayan. Okay. Isa pa lang yan. Ngayon, yung isa naman, parang yun yung high. Ito naman yung, nakasulat naman yan dyan kung ano siya kung high and low So, madilim. Okay, ito naman. Uy, ito yung low. Ito yung low. Ayan. Hindi, parang ano rin no? Ito. Ito yung low. Itong isa, yung high. Ngayon, itry naman natin itong pinakabago. Ayan, Kaya ako po pinapakita sa inyo. Ito yung pinakabago. Malakas po ito, mga kapatid. Tignan niyo po, Mura lang po ito. Naku, mura lang to. Lakas. Tapos ito naman yung isa. Lakas. Gabi na Okay mga kapatid, kaya ako lang naman ipinakita sa inyo. Ito po mga busina nito, German technology. Meron po tayo dito sa Autorans. Ito po mura lang. Ito po ay around yung 2 piraso, 1,700 lang, dalawa na. Ayan, malaki siya. Tapos ito namang ay magkano ba to? 700 pesos lang, 2 piraso na. At yun ang mga horn, ganun din po. So, subukan nga natin itong horn. Kung malakas. Ayan. Maingay. So, kabila. Ito yung low. Okay, mga kapatid. Itong mga produkto po na to ay kasama nitong Repsol ng Toro Marketing. So, ayan po, hindi po mga ordinaryong mga produkto to, talagang German technology siya. Kaya po, maasahan nyo, matibay po talaga to. Ganun po siya ka-reliable, ganun po siya ka-durable. So, lahat po ng ito, meron po tayo sa Autorans. At ito po, kung bibili kayo nito,
halos nabibili nyo sa puhunan, ang sinisingil na lang po namin yung installation na mura lang. Yun mga kapatid, salamat po sa inyo. Napagtyagaan nyo na naman akong panoorin. At kung meron pa po kayong ibang mga katanungan at mga gustong malaman sa ating mga sasakyan, willing naman po akong gumawa ng vlogs para doon. Kaya nga lang po minsan, nagiging busy tayo kasi marami rin po tayong inaasikaso dito sa shop. Minsan gumagawa, tumutulong po ako magmekaniko. Kaya po hindi ko po nagagawan ng vlog yung ibang mga questions po nyo, ibang mga gusto nyo malaman. Pero umasa po kayo, gagawan po natin ng paraan na kahit yung kaliit-liitang mga pamamaraan na gusto nyong malaman, ay gagawan po natin ng video. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sana humaba pa po yung ating channel, tumagal pa po yung ating channel para po makatulong po kami sa inyo ng malaki. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid.